I am Sister Marites Miedes. I am the Assistant Executive Director of the Mother Elizabeth Lomi Foundation, and I am 42 years old. Ako yung nagmamanage ng lahat. For the healthcare, home care, then ako din yung sa mga staff, isa sa HR. Then sa mga relatives at ano din ng mga elderly concerned. Teresa Orsini is the name of our foundress. So, pinangalan namin yung home na to sa pangalan niya dahil dinadala niya yung image niya. Kasi nga, in her time, she's a mother of 4 children. Then, ang main concern at main gusto niya na is to care the sick. So, kaya sa time niya, kung bakit kami na-found as a Hospitaller Sisters of Mercy sa hospital na St. John Hospital sa Rome. Kasi nakita niya in that time na ang kailangan ng time is merong nagbibisita o merong nagkikare sa mga sick. So, this home is na pangalan sa Teresa Orsini. She's our foundress. Okay, yung Mother Elizabeth Longi Foundation started to noong 2009. Ang beneficiary ng foundation ay mga neglected, abandoned, saka rejected. Itong mga paying namin, sila yung mga sponsors or benefactors na nagsusustain doon sa mga beneficiaries na. Kaya kami tumatanggap ng paying. I'm Jenny Rose Reyes. Isa po akong private caregiver dito po sa Teresa Orsini. At ang alaga ko po 96 years old na po. Medyo makulit. Yung pinaka-challenge namin pagka merong dementia ang lola. Loida Garcia Cueto, 55 years old. Caregiver ng 94 years old na may dementia. Bedridden siya dati. Nung pumasok sa dito, malakas. Kasi siya may dementia tapos depression. Yun ang sa kanya, na nawalan siya ng ganang kumain, na nalamlay siya, hindi na siya nagsasalta. Sa mag-iisang taon na siya ngayon dito sa Teresa Orsini. Sa awa ng Panginoon ngayon, bumabalik yung sigla niya, pero hindi pa siya nagsasalta. Bumabalik na yung dati niyang sigla. Sa alaga ko naman, ang pinakamahirap, minsan nagwawala. Minsan, yung gusto niya. Kasi sa totoo lang, ayaw niya kasi dito sa place na to. Dahil nga sa sitwasyon niya, kailangan niyang nandito siya. So, kailangan lang talagang may titingin sa kanya, alalayan siya. Tsaka intindihin din. Dahil lang may dementia kasi, yun nga, moody nga sila. Tapos, yun, kailangan sila yung nasusunod. Pag minsan, kahit hindi, oo ka pa rin. Lahat, oo, ganun. Lahat tatango ka na lang. Yung alaga ko pa naman, meron siyang, mahina kasi yung pandinig niya. Kaya, parang minsan, senyas lang. Minsan, naiintindihan naman niya kahit yung buka lang ng bibig, ganyan. Madaming mga challenges na kasi minsan hindi lang kami nakafocus sa iisang pasyente. Kahit private kami, minsan tumutulong din kami sa iba. Lalo pag may activity sila dito sa baba. Kailangan naming i-assist din yung iba kahit hindi naman sinasabi sa amin. Yung pagbibigay ng merienda, pagtulong din sa kanila na kung paano sila mag-exercise everyday.
Tapos yung pagkakain din sila, lalo pagka merong family day, tutulungan din namin sila, mag-a-assist kami sa kanila. Be very full of praise, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang mga matatanda, kumakain sila ng 6 o'clock ng breakfast nila sa morning. Then after that, pinapaliguan yung iba. Tapos yung iba kasi before breakfast, kinakaliguan na yun. Then after ng ligo nila, meron silang online mass, meron yung iba, habang pinapaliguan yung iba, nilalagay na sila dito sa activity area nila. Then may holy mass sila na Tuesday and Thursday face-to-face. Sa afternoon naman, 3 o'clock yung Holy Rosary nila. And after that, another activity na nila. Then, after that, meron silang activities, meron silang yoga, either yoga or yoga in the chair or exercise na pero nasa chair lang din sila. May mga ball games, card games. It depends sa day kung ano yung activity nila. 3:33. 3. Iba ko na? 45. 45. Hi, I'm Maricor Otrera, a member of Amici di Teresa Orsini of Teresa Orsini Home since 2012. I'm Maya Travis, also a member of the Amici di Teresa Orsini. I've been a member since 2015 or 2016. We have so many activities here. Like for example, the Feast Day of Teresa Orsini, July 3. We have novenas, we attend the novenas, we attend the programs, we have dance, we have zumba, pabingo. Every monthly, we have pabingo first Friday and third Friday of the month. And For any amount that we can take from there, we donate it to the charity here. Because there's a charity work here in the Teresa Orsini. ang isa sa fundraising namin dito is pag December, may caroling para makakuha kami. Kasi yun ang pinaka-easiest way na makakuha kami ng fund para din sa itulong namin dito. Not fund na from our pero itutulong ibibigay din namin sa kanila para sa yung allowance ng mga food allowance nila kasi maraming ang hindi kayang nagbayad dito. For me, sobrang napakalaki ang natutunan ko dito na gawa ko kasi nagkalaga ako ng 2 elderly sa bahay eh. Dito ko talaga natutunan which is parang naihanda sa akin yung pagsali ko dito dahil mag-aalaga pala ako ng 2 matatanda sa bahay until namatay sila mga 90s, 97, 95, ganon. So, natutunan ko lahat kung paano pagpakain, paano yung pag-care mo sa kanila nga hindi ka nagagalit kaagad kasi yung kailangan nga mahaba ang pasensya para sa kanila. Itong mga matatanda, especially itong mga those that doesn't have relatives. Kasi before, sama-sama sila dito. Di ba? Yung wala pa silang charity ward. So, those who pay and those who cannot pay are all placed in one So, yun, namin, marami kami nagtutunan doon sa mga matatanda na walang mga bumibisita. Na-inspire din namin sila. So, they are happy na we visit them.
mga matatanda natin, marami na yung mga reklamo sa buhay. Kaya bakit sila nilagay dito? Kasi hindi na sila maa-under ng mga family nila. Or sometimes, kasi nga dahil nga may dementia na sila or meron na silang Alzheimer na masasabi natin sakit na ng matanda. Kailangan lang ng malaking, mahabang pasensya kung meron, kailangan namin para sa kanila. So ako ako yung nasa admin, so kailangan kong lahat ng mga concern niya muna. Reklamo ng staff sa matanda, yung katanda, reklamo ng matanda sa staff. Yan. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin pati kasawian, masunod lamang ang minamahal. Ako si Amelia de la Cruz, 78 years old, nakatira sa Teresa Orsini Home for the past 6 years. Yung auntie ko may kaibigan na residente dati dito. So, she referred me to stay here. Since 2019, I've been looking for an elderly home. And finally, I found this one. And after following all the requirements, I was accepted. I do not feel any kind of change in my life. It is something I'm used to. Something that I have been doing the same thing. I don't realize perhaps any change like being here. Well, nagkaroon ng structure. Like, kasi pag communal living, you have to go by a certain schedule. So, yun, no? And that makes life simpler pagka ganun. Also, wala na yung worries about gagawa ka pa ng menu, mag-hire ka pa ng laundry woman, at saka ng maid to clean the house, ganun. All of that is taken care of here. At saka may spiritual facilities, like there's a chapel, then we have rosary every day, and mass twice a week, 3 times a week pala. Besides, here there are kind of different entertainments for the elderly, although I've not been attending to a lot of them. But I see how the sisters attend to, keep the elderly alive, happy, entertained. Difficulties, perhaps something like adjusting to the kind of food we are being served. Kasi I'm used to living in a private way and I can follow it here. So, the change from where I was and being here has no difference at all. So, I don't see any kind of other difficulties. I wouldn't call it difficulties, but siguro areas for adjustment, like food. Sometimes, hindi mo type yung pagkain, ganyan. And then also, sometimes you need the assistance of a caregiver. Well, yun, taga-tulak ng wheelchair, taga-prepare ng bed, taga-assist sa certain hygiene habits, no? And then also, yung mga things like, please tell this to that person, or yung ganon. When I need help
and they're available, I get the necessary help that I need. Taking care of the needs of the residents here. And it's important because most of us are kind of disabled in one way or the other. Maybe physically, maybe mentally, maybe emotionally. So, iba-iba yun eh. Kaya, kailangan lahat yun tututukan. Kung tutusin kami, napakahalaga na nandito din kami. Nandito din si Teresa Orsini para sa mga matatandang katulad nila. Kasi minsan kasi yung family, hindi naman sa pag-aano, kasi minsan yung iba, abala rin sa trabaho. Wala silang time na hindi naman wala silang pakialam sa mga magulang nila na nandito. Yung iba kasi, yun nga, busy sa trabaho, hindi na nila kayang alagaan si mother o si father nila. So, dito sila napupunta which is mas maganda kasi hindi lang naman yung pag-care yung kailangan nila. Kailangan din nila yung community kasi. Kung ano yung ginagawa mo, no? Elderly man yan, or sick person man yan, or kahit sino. Lahat tayo, meron tayong pananabutan. Meron tayong, kahit di natin relatives yun, o hindi natin sila kaanpan, kahit na pwede lang natin sila pipray, no? Kung wala tayong magawa physically, kasi hindi naman natin makikare sila. Pero dito, we are, kasi called to care. So, kailangan namin na ipadama yun sa mga matatanda na nandito sila sa amin, meron nagkikare sa amin. Magiging emotional tayo. Kasi ngayon nga, lahat ng dinadala dito ng matanda, akala nila hindi na sila mahalaga. Akala nila iniwanan sila. Kasi katulad ng inaalagaan ko nung nakakapagsalita pa siya, ang lagi niya sinasabi, ang anak niya, inalagaan ko kayo, hindi ko kayo iniwan. Bakit ngayon kailangan ko iniwan? Ngayon, yun ang huwag mo ipapadama sa kanila. Hindi porket malayo sila sa pamilya nila, iaalis mo. Pero sasabihin mo pa rin, mahal siya ng anak niya. Kahit na kasi doon sila nalulungkot eh. Asan nung mga anak ko? Di ba ganon? May 10 kang anak, may isa walang galaga sa'yo. Pinag-aral mo, yun ang nasa isip nila. Yung iba kaya nagkakaroon ng depression. Kasi nga yun, inuwanan sila. Kasi yung alaga ko nga, lagi niya sinasabi na abandonado siya. Which is hindi naman. Parang sabi niya, lagi niya sinasabi na tinapon siya dito. Kasi nga ayaw niya dito. Walang pumupunta sa kanyang kamag-anak, madalang lang. Pero sabi niya, walang nagmamahal sa kanya. Tapos minsan pag family day, kunwari, sabihin niya, family day, wala siyang family. Naawa rin ako sa kanya. Tapos yung namimiss niya rin yung mga anak niya. Tapos lagi kasi siya nanonood ng about kay Jesus sa laptop niya. So pag minsan kasi yung nababasa niya doon, parang nasa isip niya kasi nangyayari yun sa mga anak niya. Nag-agitate na siya, ganyan. Tapos parang gusto niyang puntahan yung anak niya, hindi naman niya mapuntahan. Yung parang huwag nilang madaman, lambingin mo sila. Anakan nila eh. Katulad ngayon, mahal na mahal ako ng alaga ko. Bigyan mo siya ng merienda, iaabot sa'yo. Ipadama mo na maligaya tayo dito, sama-sama tayo dito. Ipadama mo na pamilya, lalo na kami. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, hindi kita mahal. Hindi. Pag nagagalit ka, lambingin mo. Para bang sa magulang nga, nanay, galit ka na naman, gano'n, kakain tayo. Kakain tayo para sa'yo to. Kailangan mabusog ka para lumakas ka.
kailangan lumakas tayo, laban. Ganun. Ipaparamdam mo sa nanay kita eh. Hindi ako nag-alaga ng matanda na hindi ko inunang mahalin.